Assalamualaikum and good day to each and everyone. I am Sultan Emihiya and this is my report, the continuation of volleyball attack. So, diniscuss sa atin ni Marohom ang pantungkol sa introduction ng volleyball attire at yung una at pangalawang volleyball attire, which is ang una ay shirts at ang pangalawa naman ay short. So, ang di-discuss natin sa ngayon ay yung other types pa ng volleyball attire. So, number 3 is socks. It is recommended that athletes wear socks to help absorb the foot moisture during activity because of the continuous stop and go action in volleyball. Socks may help to prevent blisters. So, ang socks ay, o ang medyas ay napakaliit na bagay pero napakalaga. Dapat ang medyas ay absorbent, sumisipsip ng pawis, at nakakatulong ang medyas sa grip sa loob ng sapatos at binabawasan ang friction. So, importante ang medyas dahil sa paulit-ulit na galaw is nagkakaroon ng friction sa paa. Kung wala ang socks or ang medyas, madaling magkaroon ng paltos o blisters sa paa. Kaya ang socks or ang medyas ay para sa safety and or comfort and protection. Next is shoes. It is recommended that athletes wear shoes that are specifically designed for volleyball. It is important to have shoes with cushion insole, arch support, and heel support. High tops are acceptable. So, sa shoes naman ay may specifically design. Una is cushion insoles para sa shock absorption. Ang shock absorption is ito na yung nararamdaman ng ating paa na puwersa galing sa pag-landing ng ating paa sa sahig. So, kapag wala ang cushion insole sa sapatos is lahat ng pwersa ay mararamdaman ng ating paa na magiging sanhi ito ng injury. So, ang gawain ng cushion insole is siya yung nagre-resist ng pwersa or impact galing sa paglanding ng ating mga paa sa sahig. So, ang arch support naman ay suporta sa gitna ng paa at ang heel support naman ay para sa balanse. So, napakalaking impact na ang sapatos na gagamitin ng atleta ay specifically designed kasi kapag ordinaryong sapatos lang ang gagamitin ng atleta or volleyball player ay mas mataas ang risk na injury at tulad ng ankle spray. Kaya ang sapatos or ang shoes is for safety and injury protection. So, next is warm-up suits. It is recommended that athletes wear a warm-up suit prior to and after a volleyball game or practice in cooler environments. A medium weight cotton sweatshirts and sweatpants are excellent, inexpensive warm-ups. So, ang warm-up suits naman ay karaniwang ginagamit is karaniwang jacket at pants. Ginagamit ito habang nagwa-warm up. So, purpose nito is para mapanatiling mainit ang muscles at maiwasan ang muscle injury. Kapag ang muscle ay malamig or ang katawan ay malamig is mas prone sa injury at hindi madaling nagre-react yung body or ang muscles. So, kaya kailangan natin ng warm-up suits para sa preparasyon ng ating katawan sa intense activity. So, next is knee pads. Knee pads naman are highly recommended to help protect the knees from bruises and
floor burns. So, sa knee pads naman is ito ay protection gear na gawa sa foam padding na sinusuot natin sa tuhod. So, importante ang knee pads dahil sa laging pagdadive ng volleyball player at bumabagsak sila sa sahig. Kaya, importante ito para maiwasan yung mga injury gaya ng bruises and floor burn. Sa kabuuan, ang tamang volleyball attire ay hindi lang para sa itsura o uniformity. Ito ay mahalaga para sa mas magandang performance at mas komportable na paglalaro at mas ligtas, higit sa lahat, mas ligtas sa paglalaro. Kaya bilang atleta ay kailangan nating piliin ang tamang kasuotan. At that's all. Thank you for listening.